Ano ang hinihingi ng Diyos sa atin upang gumaling tayo mula sa ating physical at emotional na karamdaman? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-32 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya gumaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, habang papunta si Jesus sa Jerusalem, napansin niya mula sa malayo ang 10 lalaki na sumisigaw ng may pananampalataya. "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Hindi po ang kanilang sabay-sabay na pagsigaw ang napansin ni Jesus, kundi ang kanilang matibay na pananampalataya ang nakaagaw ng pansin ni Jesus. Bilang resulta, ang 10 ito ay gumaling. Ngunit hindi lahat sa kanila ay mababa ang loob at nagpapasalamat sa biyaya ng pagpapagaling na kanilang natanggap mula kay Jesus. Sa kanilang 10, tanging ang Samaritano, isang dayuhan lamang, ang bumalik kay Jesus upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kaya sinabi ni Jesus sa Samaritano, "Hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang siyam?" Ngunit bakit po hinanap ni Jesus ang siyam? Inaasahan ba ni Jesus na magpasalamat sila sa kanya dahil nais nang siya'y purihin? Siyempre, hindi. Hinanap ni Jesus ang siyam dahil nais niyang makita kung mayroon silang katangian ng kababaang loob at pagpapasalamat. Sa kasamaang palad, wala sila nito dahil hindi na sila bumalik. Mayroong 3 mahalagang aral ang maaari nating matutunan mula sa mabuting balita. Una, dapat lagi tayong sumasampalataya kay Jesus. Ano man ang mga unos na ating haharapin sa buhay at sa ating trabaho bilang sundalo, ay dapat lagi tayong may pananalig at pananampalataya. Hindi natin ito dapat mawala. Pangalawa, dapat lagi tayong nagpakumbaba sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kalooban para sa atin at hindi sa sarili nating kalooban na madalas ay makasarili. Pangatlo, dapat lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa maraming biyaya at himala na patuloy niyang ibinibigay sa atin. Maaaring hindi natin ito napapansin, ngunit araw-araw tumatanggap tayo ng mga maliliit at malalaking biyaya mula sa Diyos. Halimbawa, ang pagkain sa lamesa na araw-araw niyang ibinibigay sa atin, ang taglay nating kalusugan, ang bagong buhay na ibinibigay niya sa atin sa bawat umaga. Ito ay tila kahalintulad lamang sa iba. Ngunit ang mga ito ay biyaya mula sa Diyos na madalas nating nakalimutan at hindi natin napagtutuunan ng pansin. Sa makatwid, lagi tayong maging mapagtansya na kailangan nating magkaroon ng pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Dapat lagi tayong magpakumbaba sa Kanya at sa ating kapwa sapagkat ang kababaang loob ang daan tungo sa higit pang mga biyaya mula sa Diyos. At sa huli, dapat lagi tayong magpapasalamat sa mga maliliit at malalaking himala
na kanyang ipinagkaloob sa ating buhay. Kaya ang pananampalataya, kababaang loob at pasasalamat ang hinihiling sa atin ng Diyos upang tayo ay gumaling mula sa ating mga physical at emotional na karamdaman. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. O Panginoon, pinupurit pinasasalamatan ka namin sa araw na ito. Tulad ng 10 kitungin sa kwento ng kasulatan, kami rin ay humihingi ng iyong awa at pagpapagaling. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming tungkulin bilang mga kasapi ng hukbong sanatahan ng Pilipinas. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng kapayapaan at katarungan sa aming bayan. Tulungan mo rin kaming magkaroon ng malalim na pananampalataya sa iyo na hindi mawawala kahit sa mga pagsubok at panganib. Gabayan mo kami upang maging mapagpakumbaba at magpasalamat sa mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa amin. Tulad ng taga Samaria na nagbalik at nagpasalamat kay Jesus, ituro mo rin sa amin ang kahalagahan ng pagbaling sa iyo at pagpapahalaga sa mga handog ng iyong biyaya. Gabayan mo kami sa pagiging tunay na lingkod na may malasakit sa aming kapwa at bayan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.